Ako si Serafina Villanueva. Ako ay 26 taong gulang. Sa gabi ngang aming anniversary, patuloy na nilait ng biyenan ko ako ng paulit-ulit, sinasabi na wala akong kwenta, walang background, at sinira ko raw ang kinabukasan ng anak niya. Tahimik lang ang asawa ko. Nang sa wakas ay sumagot ako, sinampal niya ako sa harap ng 600 bisita. Natawa ang lahat. Pinahid ko ang aking maluha at tumawag sa telepono. Tatay, pakiusap, halika ka dito. At nang makita nila kung sino ang tatay ko, namutla silang lahat. Bago ko ikwento ang totoong nangyari, mag-like at mag-subscribe muna kayo sa channel at i-comment ang lugar niyo sa Pilipinas. Ngayon, simulan na natin. Naniningning ang hall sa malambing na ilaw, puno ng musika habang tumatawa, nag-usap at nag-enjoy ang mga tao. Mukhang perpekto, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakangiti rin ako. Nakatayo ako roon na may hawak na baso. Tinitingnan ang lahat. Ang asawa ko na si Marco ay nakikipag-usap sa mga bisita, nakangiti na parang walang problema, habang ang mga biyenan ko ay masiglang binabati ang mga tao. Walang tensyon, walang malamig na tingin, walang bulong, at sa isang sandali, talagang naniwala ako, baka sa wakas ay tinanggap na nila ako. At ang isip na iyon lang ay nagpagaan sa dibdib ko dahil hindi pala ganito. Hindi talaga. Nakilala ko si Marco 2 taon na ang nakalipas sa opisina. Walang espesyal. Isa lang sa normal na araw. Bago ako roon, tahimik, nakatutok sa trabaho. Habang siya ay kabaliktaran. Confident, madaling kausap, laging na papaligiran ng tao. Isang araw, lumapit siya sa mesa ko, ngumiti at nagtanong ng simpleng bagay, pero ang sandaling iyon ang nagbago ng lahat. Nagsimulang mag-usap kami ng mas madalas pagkatapos niyon. Mga maikling usapan muna. Pagkatapos ay mas mahahaba. Kapa-breaks, tanghalian makasama, hanggang gabi, tapos na ang trabaho. Sa kanya, lahat ay madali, walang pressure, walang inaasahan, at sa unang pagkakataon, parang may nakakita sa akin ng tunay, hindi ang iba pa, kundi ako lang. Siguro iyon ang dahilan kung bakit ko ginawa ang desisyon. Isang gabi, habang nakaupo kami, tinanong niya tungkol sa pamilya ko. Tumigil ako sandali, pagkatapos ay sinabi, wala naman akong masyadong pamilya. Wala na ang mamagulang ko. Mag-isa na ako sa loob ng maraming taon. Madali lang lumabas ang masalita. Hindi dahil totoo, kundi dahil gusto kong isang bagay na tunay. Ayaw kong tingnan niya ako ng iba. Ayaw kong makita niya ang iba pa. Gusto ko lang piliin niya ako dahil sa akin. At ginawa niya. Hindi niya tinanong o nagduda. Sa halip, lumambot ang kanyang nga mata. At mula sa araw na iyon, mas lalo niya akong inalagaan. Naging lahat siyang inaasahan ko. Mabait, sumusuporta, nakakaunawa, ang klase ng lalaki na pinaniniwalaan mong makakasama mo habang buhay. At nang tanungin niya ako kung papakasalan ko siya, sinagot kong unang walang pag-aalinlangan. Pero ang aming kasal ay hindi madali. Mula sa simula pa, laban ang pamilya niya. May iba silang plano. Gusto nilang pakasalan niya ang mula sa mayamang pamilya, may status, koneksyon, kapangyarihan, at sa kanila, wala akong ganun. Sa una, tahimik sila. Magatingin lang, malamig na katahimikan, at hindi malugot na presensya. Pero pagkatapos ng kasal, nagbago ang lahat. Nagsimula sa maliliit. Mga biro, makomento na parang walang malay pero hindi naman. Wala ka namang dala, diba? Simpleng babae, simpleng background. Ngumiti ako, binabalewala, sinasabi sa sarili na lilipas din. Nasa paglipas ng panahon tatanggapin nila ako. Pero ang panahon ay hindi nagayos ng anumang bagay. Lalong lumala.
Ang tatay ni Marco ang pinakamasama. Hindi man lang sinubukang itago. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Wala kang dinala sa bahay na ito. Wala kang kwenta. Hindi tumigil ang mga salitang iyon araw-araw. At ang pinakamasakit, si Marco ay walang ginawa. Sa una, tahimik siya. Hindi niya ipinagtanggol ako, pero hindi rin sumang-ayon at hawak ko iyon. Sinasabi ko sa sarili baka ayaw niya lang away. Baka isang araw, ipagtatanggol niya ako. Pero unti-unti siyang nagbago. Nagsimulang tumawa sa kanilang biro. Binabalewala ang katahimikan ko. At minsan pangang sumasang-ayon. Baka tama sila. Sabi niya minsan, nang walang pakialam. Ang sandaling iyon ay lumikha nga sugat sa loob ko. Gayunpaman, nanatili ako dahil mahal ko siya. Dahil naniniwala akong isang araw magbabago ang mga bagay. At nang sabihin niya sa akin tungkol sa anniversary party, may nagliwanak muli sa loob ko. Isang malaking selebrasyon, maraming bisita, lahat ay perpektong inayos. Sa unang pagkakataon sa mabuwan, mukhang excited siya, ang mabiyenan ko rin. Normal silang nagsalita sa akin. Ngumiti, isinama ako at naniwala ako. Nakatayo roon sa gabing iyon, nanonood sa lahat na tinatrato ako na parang ako'y bahagi, naisip ko baka ito na. Baka ito ang lahat ng hinihintay ko. Pero malalim sa loob, may pakiramdam, maliit, tahimik, prototo, na parang may mali. Tiningnan ko si Marco muli. Ngumiti siya sa akin, pero may ibang pakiramdam. At pagkatapos ay tumayo ang tatay niya. Kinuha niya ang baso at unti-unting tumahimik ang kwarto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. At mas mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, lumakas ang pakiramdam na iyon sa loob ko. May mali at wala akong ideya kung ano ang mangyayari. Itinaas ng biyenan ko ang baso. Mabagal ng ngiti sa mukha. Sa wakas, sabi niya ng malakas, 1 taon ng kasal na ito. Natawa ang ilan at pinilit kong ngumiti habang nagpatuloy siya. Espesyal ang gabing ito para sa pamilya namin. Sumulyap ako kay Marco, pero hindi niya ako tiningnan. Sa halip, tinitingnan niya ang tatay niya na parang naghihintay. Lalong lumakas ang hindi magandang pakiramdam ko. Tumingin ang biyenan ko sa akin, nakalok ang nga mata, at isa rin, sabi niya, perpektong sandali para sabihin ang katotohanan. Tumahimik ng tuluyan ang kwarto, mas humikpit ang hawak ko sa baso. Anong katotohanan? Tanong ko ng mahina. Tumawa siya. Isang katotohanan na dapat malaman ng lahat dito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos ay sinabi niya, ang anak ko ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. May magagasp, magabulong at ang pagkakamaling iyon. Itinuro niya ako, ay nakatayo dito. Tumama sa akin ang mga salita na parang sampal. Kumalat ang mga bulong habang tinitingnan ko si Marco. Naghihintay, umaasa. Pero walang sinabi siya. Sumikip ang dibdib ko. Tinanggap ko siya. Patuloying biyenan. Iniisip na baka magdala siyang isang bagay sa buhay namin. Tumigil siya. Tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Pero wala siyang dinala. Nagsimulang tumawa ng mahina, pagkatapos ay lalong lumakas. Wala siyang pamilya. Dagdag niya. Walang background. Walang halaga. Lalong sumakit ang bawat salita. At ang anak ko. Huminga siya ng malalim. Sinayang ang kinabukasan niya sa kanya. Hindi na ako makatahimik. Sapat na? Sabi ko ng mahina, humagbang pasulong. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa akin ng ganyan. Hindi malakas ang boses ko, pero matatak. Sa isang segundo. Natigilang. Ang lahat.
Pagkatapos ay may matalas na tunog na umalingaw-ngaw sa hall. Sampal. Napalingon ang ulo ko sa gilid habang muling tumahimik. Dahan-dahang tumingin ako pabalik. Si Marco ang nakatayo sa harap ko. Ang kamay pa rin nakataas. Malamig ang mga mata. Huwag kang mangahas. Sabi niya, hindi ko hahayaang disrespektuhin mo ang tatay ko. Dagdag niya, bumaksak ang puso ko. Hindi ito ang lalaking minahal ko. Tapos na ako rito, patuloy niya. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Karapat-dapat ako sa mas mabuti. Mas mabuti. Ang parehong salitang laging ginagamit ng pamilya niya. At ganun na lang, naging malinaw ang lahat. Ang mangiti, ang init, ang biglang kabaitan. Wala sa mga iyon ang totoo. Ang buong gabi ay hindi selebrasyon. Ito ay isang plano para mapahiya ako sa harap ng lahat. Unti-unting puno ang tawa ang kwarto muli. Nakbubulungan ang ngataw, nanonot, nak-enjoy na parang entertainment. Umalingaw-ngaw ang tainga ko, sumiklap ang mukha ko, pero hindi ako umiyak, hindi ron. Hindi sa harap nila. Tumayo ako sandali, huminga ng dahan-dahan, pagkatapos ay itinaas ang kamay at pinahid ang luha na tumulo. Dahil may nagbago sa loob ko, 1 taon katahimikan, 1 taon kapasensya, 1 taon kapag-asa ay natapos sa sandaling iyon. Kinuha ko ang telepono ko, matatak na ang makamay ko. Walang nanginginig, walang pek-alinlangan, ideal ko ang isang numero. Tumuno ng 1 beses, 2 beses, pagkatapos ay sinagot niya. Ipinikit ko ang mata sandali. Tatay, sabi ko ng mahina. May maikling katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang boses niya. Kalmado. Pamilyar. Ano ang nangyari? Binuksan ko ang mata at tiningnan ang mataong patuloy na tumatawa. Ang lalaking sumampal sa akin at sinabi lang ang isang bagay. Pakiusap, halika ka. Katahimikan. Andito na ako. Sagot niya. Natapos ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ko ang telepono. Tumawa muli ang biyenan ko. Tumatawa ka sa isang tao. Pang-asar niya. Sino ba talaga? Sabi mo wala kang kahit sino. Sumunod pa ang tawa. Walang sinabi ako. Tumayo lang ako. Run naghihintay. Lumipas ang maminuto at unti-unting bumalik ang ingay sa kwarto. Musika, mga boses, tawa, na parang walang nangyari, pero hindi ako gumalaw. Nanatili ako sa kinaroroonan ko, kalmado, tahimik nanonood. At sa malalim na bahagi, alam kong hindi pa tapos, hindi pa malapit. Dahil sa ilang sandali lang, mabubuwag ang lahat ng pinaniniwalaan nila. Lumipas ang nga minuto. Pagkatapos ay bumukas ang nga pinto. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay tumagos sa lahat. Isa-isa, lumingon ang nga tao. Nawala ang tawa. Malayo ang pakiramdam ng musika. Pumasok ang isang lalaki. Hindi mabilis, hindi mabagal, pero may presensya na nagpabago sa buong kwarto. Hindi siya nakangiti. Hinahanap na niya ako ang mga mata, at sa sandaling makita niya ako, diretso siyang lumapit. Walang pag-alinlangan. Walang abala. Nang tumigil siya sa harap ko, sumikip ang dibdib ko. Tatay, sabi ko ng mahina. Pero narinig ng buong kwarto, kumpletong katahimikan. Natigilan ang asawa ko. Hindi. Bulong niya. Humakbang pa atras. Hindi posible yon. Tumawa ang biyenan ko. Bakit ka ganyan kumilos? Sabi niya. Sino siya? Nangatal ang ngalabi ni Marco. Siya? Utal niya. Siya ang may-ari ng Luxwear. Kumalat ang bulong sa kwarto. Ang pinakamalaking clothing brand. Patuloy niya. Ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. May manggagasp, manggabulong. Agad nagbago ang mukha ng biyenan ko. Nawala ang kumpiyansa. Tiningnan ni Marco kami. Sir? Nangingini ang boses niya. Bakit siya tinatawag na tatay? May mabigat na katahimikan.
Pagkatapos ay nagsalita ang tatay ko, dahil mababa at kontrolado ang boses niya, siya ang anak ko, sumabog ang kwarto. Gulat, hindi naniniwala, hindi tiningnan ng tatay ko sila. Nasa akin ang mga mata niya. Dahan-dahan, lumipat sa mukha ko. At pagkatapos ay tumigil sa pisngi ko. Ang pulang marka, nagbago ang lahat. Humigpit ang panga niya. Nagsikip ang mga kamao. Sa isang segundo, parang mawawalan siyang kontrol. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, hindi lang kalmado ang boses, mapanganib ito. Katahimikan. Walang sumagot, wala nang nangahas. Sinubukang magsalita ang biyenan ko. Isa lang itong maling pagkakaunawa. Tigil, isang salita. At tumahimik siya, dahan-dahang lumipat ang tingin ng tatay ko sa kanila. Malamig, matalas. At ang kumpanyang pinag-usapan niyo, sabi niya, ay nasa pangalan niya. Katahimikang lubusan. Namutla ng tuluyan ang mukha ni Marco, pero hindi niya sinabi sa akin. Bulong niya. Hindi niya. Sagot neka tatay ko. Dahil gusto niyang piliin mo siya. Hindi ang pera niya. Tumigil sandali. Lalong, sumakit ang bawat salita. Kahit ako, pinilit niya. Patuloy niya. Na kunwaring hindi ako ang tatay niya. Tiningnan ako ngayon ni Marco. Hindi galit ang mga mata. Nabibiyak. Hindi ko alam. Mabilis niyang sabi. Sinisiguro ko. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sabi ngang tatay ko. Pagkatapos ay humakbang siya palapit. At sinabi ko sa kanya. Dagdag niya. Boses na mas mababa. Hindi perpekto ang lalaking ito para sa iyo. Sumikip ang hininga ko. Sinabi ko sa kanya. Patuloy niya. Isang araw ipapakita. Niya ang tunay na mukha niya. Katahimikan. Punong luha ang mga mata ko. Tatay. Bulong ko. Naiintindihan ko na. Hindi dahil sa sakit, kundi sa katotohanan. Tumingin pabalik ang tatay ko sa kanila, ganap na malamig na ang ekspresyon. Ang ginawa niyo ngayon? Sabi niya ng dahan-dahan. Sasagot kayo rito. Parang naninikip ang kwarto. Diretsong tiningnan niya ang asawa ko. Bukas, sabi niya. Gusto ko ang resignation mo sa mesa ko. Tumigil. At ang divorce papers. Hindi nagbago ang boses niya. Sa sunod tayo. Humakbang pasulong si Marco sa gulat. Pakiusap, hintay muna. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabiyak ang boses niya, pero bahagyang itinaas ko ang kamay. Pinigilan siya. Hindi. Sabi ko ng kalmado. Matatag ang boses. Ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. Tahimik, binigyan kita ng 1 taon. Lumipat ang mga mata ko sa buong kwarto. Buong taon para makita ako kung sino ako. Walang gumalaw. At nabigo kayo. Dahan-dahang kinuha ko ang bag ko. Katabi ko ang tatay ko. Malakas, hindi natitinag. Tiningnan ko ang asawa ko ng huling beses. Ang parehong lalaking sumampal sa akin ngayong gabi. Tumigil ako. Hindi niya ako mahahawakan kung alam niya kung sino talaga ako. Bumaba ang mamata niya dahil alam niyang totu. Tumingin ako palayo at nagsimulang maglakad hakbang-hakbang. Tahimik ang kwarto. Walang tawa. Walang bulong. Tanging pagsisisi. At bago ako makarating sa pinto, tumigil ako nang hindi lumilingon pabalik. Sabi ko, hindi mo ako nawala ngayong gabi. Tumigil. Nawala mo ang tanging taong tunay na pumili sa iyo. At pagkatapos ay lumabas ako nang hindi lumilingon dahil sa pagkakataong ito, hindi ako wasak, tapos na ako.